isinisikreto itong bangayan na nangyari sa Dahig kahapon, mga kababayan. Kasi mukhang ganito itinatago ng mga may masamang ugali na mga vloggers and Duterte supporter ko, no, na laging nandun sa Dahig or nasa Duterte Street. Hindi nakikita at nagmumute kapag nagla-live itong chipmunk kapag kami mga bangayan na nangyayari. Hindi tayo aware na may mga masasama ang ugali ng mga Pilipino. At again, mga atit ko, hindi natin kultura yan eh. Pag kami nakikita tayong kapwa natin Pinoy abroad, ako ganun kasi eh, sa mga napuntahan kong bansa so far, kapag ka nakikita ko at namumukhaan kong Pinoy, tinatry kong kausapin or binabati kong iningitian ko. Kung hindi man, kapag ako kinausap, talagang ang taas ang energy ko na makipagkwentuhan. Kasi kapwa mo Pinoy yun eh. Pero itong mga nasa Dahig, ang sasama pala ng ugali. Itong mga Pinoy sa Nether, hindi natin nilalahat. Pero again, mga kababayan, tumira dyan si Joma ng ilang dekada. 80s pa ba nung sinipa yan? Or in exile sa Pilipinas? So ilang dekada? Baka hindi lang 5. Baka hindi lang 50 years na tumira si Joma. Nagkaanak yan dyan, nagkaapo na. Nagkaapo sa tuhod na nga malamang. Hindi lang yun. 'Di ba? Nagkaroon na rin ng mga galamay yan dyan. Dahil kung ano man yung mga perang kinikita ng mga makakaliwang grupo dyan sa Pilipinas, syempre pinapadala yan sa leader. Kaya nga yung leader ng mga NPA na si Joma Sisuning na dyan nakatira sa The Netherlands noon ay binibisita pa ng mga artista. At nagpe-perform, nagko-concert, sinasayawan, iniibabawan pa yan malamang. Naalala nyo, may isang Viva Hot Babe na gumiling-giling pa dyan kay Joma Sisuning pagkatanda-tanda na. Aware kayo doon? Double A ang alias. Viva Hot Babe. I think she's a Viva Hot Babe. Double A ang pangalan. Oh, largest content eh. Ayun ang clue. Oh, kumbaga kapag may natipuhan si Joma Sisuning, 'di ba, i-invite niya sa The Netherlands at magpe-perform for him. Ganun ka bongga ang lifestyle niya, ganun kayaman, syempre hari ng makakaliwa eh. So nagkaroon na yun ng galamay, hindi lang nagkaanak, nagkaapo, malamang, no? May mga na-impluwensyahan din sa communism and whatnot na nayaya na rin sa organisasyon nila. So yan ba ang dahilan kung bakit may mga masasama ang ugali dyan? Hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino kapag nasa abroad ka. Bakit na-identify at bakit mabuti na lang pumunta si Miss Marlica dyan and si spokesman dyan na bulgar na may mga masasama ang ugali. May pag-uusapan pa tayo mamaya na isa ring masama ang ugali. Okay? Oh, mukhang kakasuhan ng UP. Or maybe alisan siya ng ng diploma or degree. I don't know. Mamaya pag-usapan natin. Pakikinggan natin mga kababayan. Kahapon nag-birthday yung chipmunk. And I don't know, kayanin ba ng oras ito? But siguro mag-discuss tayo ng several times. Wala ko lang yung vlog eh. Pero pakinggan natin yung bangayan sa Dahig kahapon na itinatago ng pilit ni Chipmunk. Kasi nag-mute nga raw yan kapag nagla-live, kapag may mga bangayan doon, ayaw niyang malalaman sa kanyang page, lalo't palaki na yung page ng Chipmunk na ito. Okay, magwa 1 million na yata yung followers, 800,000 something. No, marami nag-aabang sa kanyang channel, sa kanyang page ng update sa Dahig. Syempre nandun si Tatay Digong, isa siya sa active doon, araw-araw nandun. Teka muna ha, tanong lang Chipmunk bago magsimula, bago pakinggan yung bangayan nila ni Spokes. Maggulo talaga sa Dahig. Ang sabi niya, nag-aaral siya, nagma-masters, tapos nagtuturo din daw siya sa Dahig. I should save this maybe. Bear with me mga kababayan ha. Sige, habang sinisave ko yung isang chika sa akin ng puting ahas at babanggitin ko sa susunod na live, pakinggan nyo tong bangayan sa Dahig sa birthday ni Chipmunk. Alright? Best of the best. Are you defending Aldo in the post? No, ganito lang. May
Pinicture ko ni Aldo pagkatapos siya yung nag-share doon sa kay Ukoy. Don't care. Siya nag-share tapos may caption siya mismo. Akala ko bastos yung matanda dyan, pero hindi. Yung nakapula, Magpakita dito, pumunta siya, pumunta. yun yung nagsisigaw. Akala ko bastos yung babae nakapula, pero kakampi pala natin spoke yan. Lumabas kasi siya sa mga tao dito sa birthday. Bakit? Yung mga tao dito siya yung gumagawa ng gulo. Ano ginawa? Patawagan kasi pindak ako. Nagalit yung babae nakapula. Kaya kung gusto niya Kay Kolokoy, sa Duterte, ito. yung best friend ni Libag. Yung boss niya, binababoy tayo ni Aldo. Yung Aldog, best friend ni Chipmunk. Yan, may naka-screenshot na lahat na ginagawa niya. Bakit hindi ko Nangiintriga yung best friend ni Chipmunk na Aldog. At saka si Kolokoy, yung Tarsier. Yung maligno. O sige. Kumakain tayo ng maayos dito. Ano Yun. ba yan? Okay. Lahat na lang ba issue sa kanya? Sinong nag-share doon sa kanya? Oh, Mali namin. madam. Alvin, No. I think let's discuss enjoy your this. birthday, my friend. Let's discuss this once and for all. Okay? Ayun. And don't care. Chika of others. The best of the best. Are you defending Aldo in the post? Katanong si Spoke dun sa babae nakapula. Pinicture ko ni Aldo pagkatapos siya yung nag-share doon sa kay Ukoy. Don't care. Kinare ni Aldo yung post ni Okoy, yung maligno. Mismo. I think Hindi ko nga alam eh. Bago atang post. Bago atang post. I'm sorry that... May satanas talaga. Satanas. This is my appeal, ha? Satanas daw Some si... things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you're the best friend. Kausap Take a niya, stand. no, ni Spoke. Nasasama ka dito, okay? Kawawa nga Lahat din ng tao ilang sa'yo because of your association with him. Di ang nagpo si Some, Kukulokoy. there's Sino si wrong, there's Kukulokoy? bad, there's correct, there's Hindi, wrong. si Kukulokoy, inano lang niya, nirepost niya. No, we are happy that Atty. was during the celebration. Eto yung post nung Tarsier na Okoy daw. Na shinare nung Aldog. Basahin ko we are happy that Attorney Harry Roque was there to join the celebration of Alvin Chipmunk, the world is healing, may ganon. Sabi naman nung Aldog na kaibigan nung Chipmunk, buti at na-enjoy yung humbas sa birthday. We forgive the red tagging and the hostile treatment towards na-enjoy daw yung humbas sa birthday. Parang may iba pa siguro silang post, no? Pero nire-red tag daw ni Spokes Harry Roque, sina Aldog at si Alvin Chipmunk. So pinapatawad na nila pati yung hostile treatment. So parang balahura yung treatment ni Spokes daw kay Alvin the Chipmunk. Yung babaeng nagbubunga nga na nakapula ay sabi niya ay nang-iintriga si malignong Okoy at saka si Aldog na kaibigan ni Chipmunk. I-upload ko mga kababayan yung buong video na to, no, sa YouTube natin. Sa main channel, i-upload ko to buo. I think na-upload na ba to ni Miss Marlica? Dito, pinahiya ni Spoke si Chipmunk. Kumbaga, pinasisita ni Spoke Harry Roque, si Chipmunk, pinasisita kay Chipmunk si Aldog. Bakit nangiintriga? Kaya nagalit yung nakapulang babae. Okay, matino silang kumakain at saka alam nyo ba na hindi naman pala handa yan ni Chipmunk? Kumbaga parang minamata si Spokes Harry Roque. Sinabi pa ni Spokes Harry Roque dyan kaya kong bayaran yung humba na yan. Magkano yan? Kasi parang nakikikain ka rin naman pala sa birthday ng may birthday. Winawalang hiya mo si Chipmunk tapos makikikain ka sa birthday. Something to that effect. Napikon si Spokes Harry Roque. Nagsagutan dyan. Maybe we could listen a few more seconds, mga kababayan. Pero meron din siya. Share niya pero may
Oh my gosh. Mommy, can I pay for the whole humba? Ako na Oh. yung nagluto sa iyo ato. I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? I'll pay for the whole humba. Bayaran ko na lang, sabi ni Spox. Oh, pero ganito. Hindi mo siya sinisira niya yung araw mo. Pero ito ang sinasabi ko once and for all, dahil merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Yun. Kailan Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya eh. That's why he gets away with it. Kaya nga You kailangan have na to, magwala you have to minsan. take a stand. Nasisira tayo rito all because of him. Hindi, walang right. Kaldog. Di ba? Mga taong walang Tama o mali. Di ba? My goodness, food. kasayahan tayo. Oh Bigla my na lang. gosh, food. At saka, Sinisira niya yung birthday ng kaibigan niya. Okay. So may isang babae dyan na pinapatahimik si Spokes. Abangan nyo, i-upload ko to ha. Pinapatahimik. Tumihimik ka na, birthday ganun isang na napikon si Spokes. Wala kang karapatang patahimikin ako. Sabi ni Spokes. Ako yung binabastos dito no kaibigan ni Chipmunk at sinabi nagpaplastikan tayo dito. Alam ni Spokes na pinagtatawanan siya ni Chipmunk at ni Aldog kapag nag-uusap. Pinupulutan siya. And dahil nga si Spokes ay gustong 'di ba makisama sa mga pumupunta doon, ay may celebration, sige pupunta ako, a-attend ako. Para walang intriga, inintriga pa rin ng Aldog. Nakaibigan ni Chipmunk. So nagalit si Chipmunk, sagutan sila. Bakit sabi ni Chipmunk, bakit si Marlica hindi mo masaway, pero gusto mo, sabi ni Chipmunk kay kay Spokes. Pero ang gusto mo, sawayin ko si Aldog. Bakit hindi mo, kumbaga ang message ni Chipmunk, bakit hindi mo ina-apply sa sarili mo itong sinasabi mo sa akin? Gusto mo sawayin ko si Aldog, pero ayaw mong sawayin yung si Maharlika? Ang sagot ni Spokes ay kasi mga bata pa kayo. Iba, wag mong ikukumpara, sabi ni Spokes sa Riroque, si Maharlika at ako sa inyong dalawa ni Aldog. Dahil si Maharlika, even si Spokes, nakalagay na sa bingit ang buhay eh. Hinahunting na, kinasuhan pa, hindi nyo pa naman dinaranas yan. Kaya saway-sawayin mo yung kaibigan mo na nang iintriga din. Napikon si Spokes. Alam nyo, tama si Z, no? Shout out Z, yung taga-UP na kasama namin ni Mahal na Reyna Edwin Hamora sa live. Hindi na dapat si Spokes nagpapakita dito sa at pumapatol, no? Sa mga cheap na mga vloggers at masasama ang ugali. Kumbaga yung status ni Spokes hindi naman pang-ordinaryong tao eh. Former spokesperson ng dating Pangulo, hindi siya dapat nakikimingle tapos ganyan lang ang treatment sa kanya. Kasi alam niyo mga kababayan, ganyan yung nangyayari sa familiarity or something. Kapag ikaw ay nakakasalamuha ng malimit ng ordinaryong tao, hindi na sila rumirespeto sa iyo. Nawawala yung iyong celebrity factor. Di ba yung parang feeling ng mga araw-araw nakakasalamuha, ka-level ka na rin nila. Kaya lang mga kababayan, ang point ko nga dyan is, kaya si Spokes pabalik-balik pa rin dyan sa Duterte Street, di ba? Or Duterte Forest or wherever, dyan sa ICC, kaya siya pabalik-balik. Aside na wala naman siyang pagkakaabalahan in The Hague, naiinip siya, nagsisik siya ng asylum dyan, nalulungkot. Gusto rin niya na kapag may mga bagong Pilipinong dumarating dyan sa Duterte Street, or mga OFW yung dumadayo ron, ay may aabutan namang kakilala or familiar na mukha na maiinganyo silang bumalik kasi makikita nila si Spokes sa Riroque kung wala man dun si VP Sara, wala man dun si Ma'am Hanilet or si Kitty or kung sino mang pamilya ng Duterte. Kumbaga may aabutang someone na familiar, someone na kilala, di ba, para ma-encourage na bumalik. Kasi nga, wala nang gustong bumalik, pakonti ng pakonti ang tao dahil sa masasamang ugali nitong sina Chipmunk at ni Aldog. At ng kung sino-sino pang mga ka-team nila siguro or kapwa volunteer. Yung babae kanina nagbunga nga kay Spokes, mabuti, magaling na abogado si Spokes. Right? Or alam niya ang kanyang karapatan, kaya niya tumayo. Ating, yung isang babae uma-attitude. Manahimik ka na, tumahimik ka na. Sabi ng isang babaeng siguro ay ka-team nung Chipmunk. Hindi nalalaman ito, hindi to naka-upload sa page ni Chipmunk.
Na magulo pala ang birthday niya, mamaya malalaman yung mga kababayan yung handa na yan, hindi naman pala kanya. Okay, biro mo yan, nagtulong-tulong yung mga OFW, nag-contribute para sa birthday niya, kaya nga ang saya-saya niya eh. Hindi naman pala niya pagkain, tapos lalaitin ng mga tropa niya na nakikain sa birthday. Matapos mo kaming i-red tag, baka kikain ka. Minamata nung kaibigan. Alam ni Spokes na pinaplastic siya ni Chipmunk. Hinamon nga ni Chipmunk si Spokes Harry Roque ng suntukan eh, pero hindi sa salitang Tagalog na maiintindihan ni Spokes. Tapos ngiti-ngiti, bait-baitan. Ano kaya ang motibo ng mga bading na yan at ng mga masasamang ugali sa The Netherlands? Bakit sila ganyan? Bakit hindi makapilipino ang kanilang pag-uugali? Kilala tayo bilang hospitable, maayos makitungo sa mga bisita. Bakit ganyan ang pag-uugali? Ano ang kanilang misyon? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.